Ang kapayapaan ng Panginoon naway sumaating lahat. Magandang araw o gabi po sa inyong lahat, saan man kayong dako ng sanlibutan. Unang 6 na taon. Sanggol binagyo sa tiyan, mulang wasak na tahanan, paghubog na pabayaan, ang batay wasak ang buhay. Anak tinik ng magulang, sira ang kinabukasan, walang Diyos taong yan, buhay para siyang patay. Yung mga taong gumagawa ng kasamaan, yung mga taong naghahasik ng lagim, yung mga taong sakit ng ulo sa pamilya at puno ng bisyo, sila ay hindi nahubog ng wasto sa kanilang unang 6 na taong gulang. Mahirap nang baguhin maliban sa Panginoon ang kanilang matigas na pag-uugali. Anong hirap iwasto ang kanilang baluktot na prinsipyo. Mahirap silang pakisamahan. Ang akala nila ay sila ang laging tama. Sira ang kanilang buhay. At kung may sariling pamilya ang ganitong tao, ay siya ang nanay sa kanilang bahay. Kung ating susuriin ang mga taong ito na laman ng mga bilangguan at nailalagay sa dyaryo ang kanilang ginawa, ay ito ang ating matutuklasan. Mali ang pagpapalaki sa kanila, lalo na sa unang 6 na taon ng kanilang buhay. Narito ang ilang tips o tagubilin, mga mungkahi upang magkaroon ng mga anak na ating maipagmamalaki. Una, pagbutihin ang pag-aalaga sa sanggol sa loob pa lamang ng tiyan. Pangalawa, alagaan ng ina ang kanyang emosyon, ang kanyang kinakain at mga iniisip, pagkat may malaking epekto ang mga ito sa sanggol na isisilang. Ikatlo, kausapin ang bata kahit maliit pa. Ipadama ang pagmamahal sa pamamagitan ng halik at yakap hanggang na siya'y maging teenager. Ito ay nakapagpapataas ng IQ o talino ng bata. Ika-4, iwasang sigawan at murahin ang bata. Huwag ibagsak sa anak ang sama ng loob ng magulang. Ika-5, pasusuhin sa sariling gatas hanggang maaari. Kung hindi maiwasan, ay kandungin ang sanggol habang pinapasuso sa buti. Ang init ng dibdib ay may magandang epekto sa bata. Ika-6, disiplinahin hanggang malit pa ang bata. Kausapin sa simula, kapag inulit, lalo na yung pagpupumilit ng gusto niya, ay paluin sa lugar. Pagkatapos ay kausapin. Ika-7, iwasang magkaroon ang bata ng tantrum. Siya ay iiyak at hihiga pa sa sahig at ipipilit makuha ang kanyang gusto. Ang pamamalo ay sa paa, sa hita, ngunit huwag sa ibang lugar, lalo na sa ulo, likod at puwet. Itong huli ay nakasasama sa kanyang bato. Ika-8, iwasang sundin ang gusto ng bata. Magiging laki ito sa layaw o spoil. Wasak na ang kanyang bukas kapag ginawa siyang spoil. Ika-9, iwasang palakihin ang anak sa kanyang mga lolo at lula. Kung palalakihin nila ito sa layaw, susundin nila ang gusto nito. Gagawin nilang ubod ng ganda ang buhay ng bata na hanapin niya sa kanyang paglaki. Nakasasama ang labis na pagmamahal sa bata. Ika-10, gawin siyang leader lalo na kung may nakababata siyang kapatid. Bigyan siya ng responsibilidad upang matuto. Sanayin siya sa paggawa ng mga trabaho sa bahay.
Ikalabing-isa, magkaroon siya ng oras sa paggawa ng homework, oras ng pagtulong sa mga gawaing bahay, oras ng paglalaro, oras ng pagtulog. Halimbawa, pagsindi ng kandila sa altar pagkat oras na ng pagdarasal ng rosaryo. Ikalabing-dalawa, gawing pantay-pantay ang pagtingin sa mga anak. Iwasang purihin ang isang anak o paghambingin sila. Ikalabing-tatlo, iwasan binyagan ng anak ng di magandang tulad ng sitamad, sitakaw at iba pa. Ikalabing-apat, magkaroon ng panahon sa isang linggo ng heart-to-heart talk sa anak. Magdialogo silang mag-ina o mag-ama. Ikalabing-lima, turuan ang bata na magtipid at mag-budget ng kanyang alawan sa paaralan. Magkaroon siya ng alkansya. Ang labis niyang pera ay doon niya ilalagay. Ikalabing-anim, turuan ang anak na magmahal at maglingkod sa ama at ina kahit na sa mumunting paraan. Ikalabing-pito, piliin ang magiging kalaro o kabarkada ng anak upang maiwasan ang masamang impluensya ng kasama. Ikalabing-walo, isama ang anak sa mga pupuntahan kung walang klase ang bata. Ikalabing-siyam, ilapit ang anak sa Panginoon. Turuan siyang magdasal. Amen.